Pagkatapos kong maghanda ng aking sarili ay nagpaalam na ako sa mga kasamahan ko roon at umalis na. Sinubukan kong tawagan si nanay upang sana ay tanungin kung nakauwi na ba ang kambal. Ngunit nakapatay ang cellphone nito. I even tried to call Maris and Rafael. Pero sabi nila ay nasa trabaho pa daw sila at mamaya pang hapon makakauwi. Si kuya naman ay ganoon din, wala raw siya sa bahay. 3 years ago nakapagdesisyon ni Ate Ellen, asawa ni kuya na magtrabaho abroad. Kaya naiwan sila ng anak niyang si Dodoy doon, kaya minsan din ay dinala niya na lamang ang bata sa bahay para naman matuwa. I sighed. Ayaw ko naman siyang tawagan. I already blocked his number, kaya mas lalong hindi ko na siya matatawagan. Dumaan muna ako saglit sa drive-thru ng Jollibee at bumili ng Coke float. Sayang at bibili pa naman sana ako ng fried chicken para sa mga anak ko, pero paniguradong nakaalis na sila kanina. Pinarada ko na ang kotse ko sa paradahan ng sasakyan pagkatapos ay bumaba na ako at naglakad na papasok. Habang naglalakad ako sa mahabang pasilyo patungo sa condo unit ko, ay doon ko na lamang naalalang naiwan ko pala ang susi ko sa loob dahil sa pagmamadali ko. Napatampal ako sa sariling noo at mas binilisan na lamang ang paglalakad. Susme, sana talaga ay walang nakapasok na magnanakaw. Marami pa naman akong iniwang mga importanteng gamit doon. Pagkarating ko ay hinawakan ko kaagad ang seradura upang sana ibuksan ito. Pero laking gulat ko nang makitang bahagya pa lang itong nakaawang. Tinulak ko pa ang pinto at kinakabahan na pumasok. Pero imbis na ipang taong maabutan ko, namilog ang mga mata ko nang makita ang mga anak kong magkatabing nakaupo sa sopa habang nanonood ng telebisyon. Nahuli rin ang mga mata ko ang lalaking yun na inaayos ang kanyang kakasuot lang na t-shirt habang nakaharap din sa telebisyon. Akala ko ba nakaalis na sila? They were just staying here for hours? Cleared my throat and purposely kicked the door to steal their attention. Good thing I didn't fail. Nakita kong lumingon sa akin ang lalaking yon. Tila ba'y hindi niya inaasahan ang pagdating ko dahil sa panlalaki ng mga mata niya. Ilang saglit pa'y kaagad akong kumilos at hinarap ang mga anak ko na ngayon ay abala sa panonood ng TV. Mukhang sinabi nito sa kanila ang pagdating ko dahil biglang nagsikilos ang dalawa at nilingon ang direksyon ko. Kumislap ang mga mukha ng mga anak ko nang makita akong nakatayo sa may pintuan. Mami! Nagmamadaling bumaba sila galing sa sopa at tumakbo papalapit sa akin. Pagkarating nila ay sabay nilang niyakap ang hita ko dahilan ng muntikan kong pagkatumba. We missed you, Mommy! My son said. Natawa ako sa ipinakita ng mga anak ko. They seemed more energetic than the usual. Teka, ang sasaya niyo ata mga anak. Did something happen? I chuckled. Kumalas naman silang dalawa sa pagkakayakap sa akin, kaya umupo ako upang pantayan sila. Doon ko lang napansing bihis na pala sila. Hindi ako pamilyar sa mga damit na sinuot nila, kaya paniguradong binilhan na naman ito ng ama nila. Hinubad ko muna ang suot kong bag upang mas maayos kong maigalaw ang mga kamay ko habang nagsasalita. I looked at my daughter. Hindi ko alam kung ama niya ba mismong pumili ng damit na yun o siya. She's wearing a cute pink dress flowing down to her knees, matching her cute color white doll shoes, and a small tiara headband on her head. You look exactly like a princess, baby, I commented. She just smiled after reading my hand movements. Thank you, Mommy. Daddy bought this for me, my baby replied. I held her cheeks and gently caressed it before shifting my gaze to my son. He is wearing a white 3/4 sleeve shirt and matched it with cute cargo shorts, making my son's handsomeness more appealing. Baby, you look like a model. Did you choose that outfit yourself? I asked as I held my son's left shoulder. He smiled. No, Mommy. Daddy did, my son answered cheerfully. Paniguradong mamahali na naman itong mga damit na ito. Nagmukha nga mga model tong mga anak ko sa isang kids wear at hindi halatang babiyahe lang sila pa uwi. I'm so sorry, babies. I'm sorry because Mommy didn't even say goodbye to you. It's okay, Mom. You left us a note naman po eh, and we already ate the almusal you prepared for us, my son replied. Napangiti ako. That's great. Kaya palang sigla ng mga anak ko. I chuckled. Yes po, Mom. And oh, did you know what po? What is it, anak? Pumunta po kami ni Princess sa bahay ni Daddy. And it's so big, Mommy. It has a big round swimming pool and a big TV. Sabi po ni Daddy ay doon na po tayo titira soon. And I'm so excited. Bigla namang nalusaw ang ngiti sa mga labi ko nang sabihin yun ng anak ko. He brought them there?
without even asking for my permission first. At talagang sinabi niya pang doon na sila titira. What the heck? Wala kasi silang magawa rito sa loob kaya sinama ko na muna sila sa bahay without asking me first. I cut him off. I'm sorry about that. Tatawagan sana kita para sana ipaalam sa'yo. Pero hindi kita matawagan kaya tinext na lang kita. He explained. Napaisip ako sa sinabi nito. I blocked his number. He can't call me. Kaya siguro hindi rin ako nakatanggap ng sinasabi nitong text message. Hindi ko na lamang ito sinagot at kinuha na ang bag ko pagkatapos ay tumayo na. Mga anak, upin-ipin na oh. Balik na tayo ron. I announced. Sinunod naman nila ang sinabi ko at bumalik na nga sa sopa kung saan sila nakaupo kanina. Hindi ko muna sila hinatid pa uwi at napagdesisyonan kong hintayin ka muna namin dito. Alam ko kasing hindi sila kaagad nagising nang umalis ka kanina. Kaya mas maganda kung nakapagpaalam sila ng maayos sa'yo. I heard him said. Hindi ko ito tinapunan ng tingin at mas sinigpitan ko lang ang pagkakahawak ko sa strap nitong hawak kong bag. Should I thank him for doing that? Pero bakit parang may nagpupumigil sa akin? It's just a simple thank you, yet I still can't say it. Maybe because he doesn't deserve it. Okay, mabuti at naisip mo pa yan. Sagot ko na lamang. I was busy fixing myself for work, but then suddenly I heard my phone ring. Napahinto ako sa ginagawa ko at tahimik na inilapag ang suklay na hawak ko upang abutin ang cellphone kong nasa gilid ko lamang. Otomatikong napataas ang kilay ko. Nang mabasa ko ang tumatawag, kalaunay sinagot ko na ito. James, I called. Uy, long time no call at. Namiss mo ba ako? Napasimangot ako sa sinabi nito. Ayun na naman kasi siya sa mga pangalang yan. Buisit ka talaga. Inis kong wika. Ang aga-aga nagmumura ka na. Masama yan. I heard him chuckled. Napairap na lamang ako sa hangin. Hindi ako nagmumura. I depended. What? It was just an expression. Hindi ka nagmumura kasi nagmamahal lang. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mas lalo lang maiinis sa sinabi niya. Is he trying to joke? Ang corny kasi. Napailing na lamang ako at marahang inilagay ang cellphone ko sa harap. Pinindot ko ang loudspeaker. Joke ba yon? Naniningkit ang mga matang biro ko. Nakangising ibinalik ko ulit ang mga mata ko sa salaming nasa harap ko at nagpatuloy sa pag-aayos ng mukha ko. Narinig ko ang kanyang pagak na tawa sa kabilang linya. Ano pa bang aasahan ko? Napaka-loading mo. Sobrang hina ba ng signal dyan? He really likes joking around. Malakas naman, bakit mo natanong? Pambabara ko rito. The line was covered by his suspire. I giggled. Hindi ka talaga mabiro, Althea. Finally he talked. Sandali akong napatigil sa paglalagay ng lipstick upang magpakawala ng tawa. I told you, stop making fun of me. I replied. Oo na, hindi na mauulit. Ayoko nang mapahiya ulit, no? You should. I then chortled. Nagpatuloy na ulit ako sa ginagawa, but this time mas binilisan ko na at nang hindi ako mahuli sa trabaho. Anyway, nasan ka ngayon? Nasa unit, getting ready for work. Aalis na rin naman ako maya-maya. Bakit? Kinuha kong hairspray bottle at iwinisik yun sa buhok ko. Great, sabay na tayo. Saad nito na ikinakunot ng noo ko. Sabay? Teka, paano? Ano? Sabay tayong pumasok sa trabaho. Ngayong araw ang balik ko, di ba? Since absent ako kahapon para ipacheck ang paa ko at ipakuha ang benda sa paa ko. Saad nito. I know, pero anong sabay tayo? Sabay nga tayo. Ano ba naman yan, Althea? Huwag mo sabihin pati yan hindi mo pa rin makuha. Narinig ko itong tumawa. Baliw to. Siyempre naiintindihan ko. Pero anong sabay tayo? Ano, dapat nakasunod ako sa sasakyan mo para sabay tayong makarating? Naguguluhan kong saad. Kahit kailan talaga may pagkaeng-eng itong si James. Mas lumakas lamang ang pagtawa nito. Pwede rin, pero hindi yan ang ibig kong sabihin ano? Pagkatapos kong magsalita ay saktong tapos na ako sa aking ginagawa, kaya tumayo na ako galing sa upuan at kinuha ang bag kong nasa gilid. I'm on my way, hintayin mo ako sa baba. Mabilis nitong sabi, pagkatapos ay walang paalam na tinapos ang tawag. Ipinasok ko na lang sa loob ng bag ko ang cellphone ko at lumabas na ng kwarto. Saglit akong nagtungo sa kusina upang humigop ng tinimpla kong kape, bago tuluyang lumabas ng unit ko upang makaalis na. Bahala na si James, wala akong maintindihan sa pinagsasabi niya kanina.
Kaya hindi ko na siya hihintayin pa rito. Baka mamaya ay naglolo ko lang yun at mahuli pa ako sa trabaho. Pumasok ako sa elevator. May 5 tao akong nakasabay roon at mukhang patungo rin sila sa kanilang mga trabaho. They even greeted me, and so do I. Pagkabukas ng elevator ay hindi na ako nagsayang pa ng oras at lumabas na. I wore my blue ruby slipper. Simula kasi noong muntika na akong matumba dahil sa dulas ng sahig nitong residential building, nawalan na ako ng interes na magsuot ng stiletto o di kaya'y cone man lang. Hindi bali ng hindi magmukhang matangkad basta ligtas. Papalabas na ako ng maaninag kong isang imaheng nakatayo sa waiting area malapit sa entrada nitong kondo. Ilang segundo pa'y nakita na ako nito. Sumilay ang malawak na ngisi nito. Pagkatapos ay naglalakad na patungo sa aking direksyon. James? Bakit ka nandito? I asked as soon as he stopped in front of me. He grinned. Bakit? Bawal ba? Hindi, pero bakit dumaan ka pa rito? Malilate ka na sa trabaho, baka mamaya mapagalitan ka. I said, hindi naman kasi kami pareho ng trabaho. Mamayang 8:00 pa ako. Samantalang siya anytime maaari siyang tawagan ng producer para kumuha ng litrato sa mga naturang lugar, kung saan mismo nagaganap ang mga isyong tinatalakay ng tagapagbalita. Kaya mas mahirap ang trabaho niya. Ang OA mo, Althea. 4:00 pa, uy. He chuckled. Inirapan ko lang ito. Bakit ka nga nandito? Sabay tayo, di ba? Akala ko ba nagbibiro lang siya kanina? Naku naman. I giggled and gently punched his right arm. Kalokohan mo, James. Anong trip mo? Gusto mo ng race? Paunahan papuntang istasyon, ganon? Hindi ba obvious? Ihahatid kita. We will going to use my car. Nagtaas ako ng 2 kilay rito. Hindi na, may gasolina pa naman ang kotse ko. Sa awa ng Diyos. Kaya hindi mo na ako kailangang ihatid. Ayokong umasa sa iba. Ayokong tumanggap ng tulong. Come on, Althea. Ayaw mo nun? Makakatipid ka ng gasolina. He chuckled. Thinking that this joke would make me laugh. Pero kabaligtaran ang naramdaman ko. Seryoso, James. I can drive. I don't need your help. I frankly said and was about to take a step. But then I heard him talking. Sige na kasi. Isang beses lang naman eh. Hindi ko na uulitin, promise. Wag na. Ayoko mag-commute mamayang pag-uwi. I can drive you home. Ayoko maka-istorbo, okay? Come on, just let me drive. Hindi naman ako bata na kailangan pang bantayan. I honestly got offended by his joke a while ago. James never offered me help because I already told him so. Pinangunahan ko na siya sa posibleng gagawin niya. Palagi kong pinapaalala sa kanyang ayaw kong tumanggap ng tulong. Hanggang meron ako at kaya ko, hindi ko hahayaang tulungan ng iba. Ayaw kong pagdating ng panahon na may sisingil sa akin. Hindi naman talaga siya ganoon kamapilit, unlike now. Halatang masaya lang talaga siya dahil sa wakas ay makakabalik na ulit siya sa trabaho, kaya ginawa niya yon. I might hurt him for rejecting his offer, pero kasalanan ko bang ayaw ko talaga? Alam ko namang ayaw mo eh, pero just this once. Just forget about that depth of gratitude you're thinking. You already told me about your issue, and I understand you. Kilala mo ako, hindi ako naniningil. Hindi ko ginagamit ang mga naitulong ko laban sa mga taong yon. Said James. I know, James, pero seryoso, I want to use my car. Ngumuso ito na para bang nadismaya sa sinabi ko. Bukas na, marami lang talaga akong gustong ikwento sa'yo. Sige na, parang batang pamimilit nito. 4:30 na, baka malate ako. Palusot ko. 6:00 pa naman ang punta mo. Alam kong wala kang gagawin ngayon doon, kaya sige na please. Wag nang makulit, James. I told you, ayoko. Doon na lang tayo mag-usap sa gusali pagkarating natin, okay ba? He immediately shook his head upon hearing my suggestion. Literal na napakamot ako sa aking noo dahil sa kakulitan nitong lalaking to. Ayaw niyang tumigil na guluhin ako hanggat hindi ako umuoo sa gusto niyang gawin kasama ako. Kaya nga minsan ay naaalala kong lalaking yun sa kanya. They're both insistent. Shit lang. Now I'm already thinking about that bastard. Who was the reason for this fucking issue of mine? No, of course he is nothing compared to James. Pilit kong iwaksi ang mga isiping yon sa isipan ko. Tinalikuran ko na si James at nagsimula ng maglakad upang sana ay lalabas na. Ngunit nagsalita ulit ito sa aking likuran. Sige na, please. Pagmamakaawa nito. I turned to face him. Pero natawa lang ako nang makita kong mukha nito. Nagmukha lang itong batang gustong magpabili ng laruan sa kanyang ina. But no,
Hindi ibig sabihin nun ay tatanggapin ko ng alok niyang tulong. Hindi uubra ang pagpapakyut niya. Still, naglakad na ulit ako. Luluhod ako rito. Sisigaw ako hanggang sa umuo ka. Di bali ng pagtawanan ako rito ng mga tao. And that made me stop. Mukhang wala itong planong tumigil. Ang kulit-kulit niya talaga. San ka ba pinaglihi at sobrang kulit mo? Sinubukan kong hinaan ng boses ko upang maiwasang magnakaw ng atensyon sa mga taong nandito. He didn't answer me, pero ang sunod nitong ginawa ay nagpapalaki ng mga mata ko. He just knelt down. Sige na kasi, just this once, Althea. Nagulat ako na sinadya nitong lakasan ng kanyang boses. Nakita ko pa ang pagtingin ng mga tao sa direksyon namin. Nagpapapansin ka na, James. Tumayo ka nga dyan. I scolded. Humiling lang ito. Not until you said yes. He replied. Buisit, ang kulit ng isang to. Hindi na nakakatuwa. Is he talking to Miss Althea? James, sino ba siya? Is he her boyfriend? Nag-propose ba siya? Wala sa sariling kinagat ko ang aking pang-ibabang labi dahil sa sobrang kahihiyan ng nararamdaman. That should be Liam. I want them together. Pero okay na rin yung si Kuya, ang gwapo niya. A girl who came from nowhere replied. Damn it, they obviously misunderstood it. Please? I heard him again. Madiin kong ipinikit ang mga mata ko upang pigilang sugurin ng lalaking ito at sapakin. Mamaya lang to sa akin. Kakalbuhin ko to. Oh, sige na. I surrendered. Nakita ko ang pagliwanag ng kanyang muka at humulma ang pinakamalawak na ngiti sa mga labi nito. Yes, sabi ko na nga ba hindi mo ako matitiis. He shamelessly said as he stood up and walked towards me. Inakbayan ako nito ng tuluyan na siyang makalapit sa akin. Tara na. Inirapan ko lang ito at nagsimula ng maglakad. Sinadya ko pang bilisan ang mga paglalakad ko. Ngunit sadyang malalaki ang hakbang nito at walang kahirap-hirap na akong nasasabayan. We went together to the parking area where he parked his car and opened the shotgun seat for me. Ano pa bang magagawa ko? Ayaw kong mahuli sa trabaho kaya kahit mabigat sa damdamin ko ay ginawa ko na lang. Hey, Althea, are you mad at me? I heard him ask when he finally entered the car. Sinamaan ko ito ng tingin. Halata ba? Pagtataray ko, pero imbis na tumahimik ay tinawanan lamang ako nito. Hindi eh. Ang saya kasi ng mukha mo. Magmaneho ka na kaya? Kunot noong saad ko dito na ikinatawan niya lang. Saktong 5:00 nang makapasok kami sa gusali. Siyempre hindi ko siya pinasalamatan. Napilit lang naman talaga niya ako. Naghiwalay na kami upang magtungo sa kanya-kanya naming mga silid. Dumiretso ako sa opisina upang gawin ang mga kailangang gawin bago ang morning newscast mamayang 8:00. At dahil nga nakapasok na sina Sheena at iba pang mga madaldal kong kasamahan, nakisali na rin ako. Guys, maiba nga. Maliban sa pagkahilot pagsusuka, ano pa ba ang mga senyales para malaman mong buntis ka? Sharon shifted the topic. Bakit niya tinanong? Buntis ba siya? Marga shrugged her head. I don't know, pero sa pagkakaalam ko mag-iiba raw ang taste mo sa pagkain. Tapos minsan ay mag-iiba rin daw yung pang-amoy mo. She said. Aside from that, what else? Sharon shook her head. Duh, as if naman may experience kami dyan. Alam mo naman dalaga pa kami. Might as well try to ask Althea, said Sheena. Lumipat naman ang mga mata nila sa akin kaya nagsalita na ako. Katulad ng sinabi nyo, hindi naman ako ganun kasensitive habang pinagbubuntis ko ang kambal ko eh. You know what, Sharon? Instead of looking for signs, why not go to an OB-GYN instead? I heard Rupa say. Don't tell us buntis ka. Teddy guessed while sipping his coffee. I don't know. That's why I'm asking you, Sharon replied. Narinig kong natawa si Jester sa gilid ko. Isang tanong, may nangyari na ba? Shit talaga tong si Jester. Masyadong diretso magsalita. Nakakahiya kaya yun sa parte ni Sharon. Nakita ko ang bahagyang pagngiwi nito bago siya sinagot. Hindi naman talaga maiiwasan yan, di ba? And by that, we all laughed. Damn, ang awkward naman masyado ng sagot niyang yun. Like, come on. We treated Marga as our baby, not because she's the youngest. Pero dahil sa pagiging isip bata niya, ikakasal pa kasi sana siya sa kanyang long-time boyfriend sa susunod na buwan, kaya hindi namin inaakalang mas mauuna pa pala ang bata kaysa sa kasal. Confirm! You're pregnant! Marga laughed. Naiinggit tuloy ako. Bakit kasi wala pa rin nakakapansin sa beauty ko? Sheena pouted. Tanga, ang taray mo kasi.
Jester teased her. Inirapan lang ito ni Sheena. Congrats, Sharon! Alas 7 na nang iwan ko sila roon para magtungo sa news studio. We started at exactly 8 o'clock a.m. I started to talk and Salvi introduced the news headlines.